bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pinto, pilak, bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Yahawa. Maharlika. Hello po sa ating lahat, mga ka-Operians. Welcome pong muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. At sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga subscribers, saan man kayo naroroon, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating talakayan. At ngayon po ay ating tatalakayin ang aklat ni Propeta Jeremiah. Jeremiah, Kabanata 1. Ito ang mga salita ni Jeremiah na anak ni Hilkiah, isa sa mga saserdote mula sa Anathoth, sa lupain ng Benjamin. Dumating sa kanya ang mensahe mula sa Alahayam noong ika-13 taon ng paghahari ni Josiah na anak ni Haring Amon mula sa sambahayan ni David. At nagpapatuloy ito hanggang sa panahon ng paghahari ni Jehoiakim o Eliakim, 2 Chronicle chapter 35 verse 4. Na anak ni Josiah at hanggang sa ika-5 buwan ng ika-11 taon ni Zedekiah na anak din ni Josiah, nang ang mga Israelita sa Jerusalem ay dinalang bihag. Ang tawad kay Jeremiah. Ang mensahe ng Alahayam ay dumating sa akin na nagsasabi, bago ba kita inanyuan sa sinapupunan, ay kilala na kita. Bago ka pa ipanganak, ay itinanggi na kita. Ginawa kitang propeta para sa mga bansa. Makapangyarihang Yahweh, sagot ko. Hindi ko po alam kung paano magsalita. Ako ay masyadong bata pa. Ngunit sinabi sa akin ni Yahweh, huwag mong sabihin, ako ay bata pa. Saan man kita isugo ay dapat kang pumunta, at anuman ang ipag-utos ko ay dapat mong sabihin. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako ay kasama mo at ililigtas kita. Wika ni Yahweh. Pagkatapos iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay at hinipo ang aking bibig at sinabi, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Tignan mo, sa araw na ito, itinalaga kita sa mga bansa at kaharian upang bumunot at gumiba, upang magwasak at magbagsak, upang magtayo at magtanim. Ano ang nakikita mo, Jeremiah? Sumagot ako, isang sanga ng punong olibo ang nakikita ko. Tama ang iyong nakita, sapagkat ako ay nagmamasid upang tuparin ang aking salita. Wika ni Yahweh. Muli, ang salita ng Alahayam ay dumating sa akin. Ano ang nakikita mo? Sumagot ako, isang kumukulong palayok na nakatagilid sa atin mula sa hilaga. Tama, mula sa hilaga ay darating ang sakuna
na ibubuhos sa lahat ng naninirahan sa lupa. Ako ay tatawag sa lahat ng kaharian mula sa hilaga. Darating ang kanilang mga hari at ilalagay ang kanilang mga trono sa pintuan ng Jerusalem. Laban sa lahat ng pader nito at sa mga bayan ng Judea. Ipahahayag ko ang aking hatol laban sa mga Israelita sapagkat tinalikuran nila ako. Sila ay nagsunog ng kamangyang sa mga idolo at sumamba sa mga likhang gawa ng kanilang mga kamay. Maghanda ka na. Tumindig ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matakot sa kanila o baka ikaw ang takutin ko sa kanilang harapan. Sa araw na ito, ginawa kitang isang matibay na lungsod, isang haliging bakal, at pader na tanso na lalaban sa buong lupain. Sa mga hari ng sambahayan ni David, sa kanilang mga pinuno, sa mga saserdote, at sa mga Israelita, lalabanan kanila, ngunit hindi kanila matatalo, sapagkat ako ay kasama mo at ililigtas kita. Sabi ni Yahweh na alahayam. Yada. Yada. Bagong aklat tayo, mga kapatid, Jeremiah, may 52 chapters. Maano ko lang itong Jeremiah, binago natin ng chapter kasi yung unang siyam na chapter ay as is. Pagdating ng ika-10, yung isiningit nila yung plastic na yung dating Hero. chapter 46 to 49, nilagay nila sa unahan ang mga chapter, isiningit nila sa between chapters 9 and 10. So, ang inis ko, ano kaya meron dito? Kasi gusto nila siguro nilang ipalabas na yung mga prophecy sa bandang huli ng Jeremiah ay naganap na. So, ngayon, ibinalik natin yung inayos natin yung 46 to 49, ano nga bang ginawa ko? So, yung inilagay natin sa bandang huli. So, pagdating ng 9, ibang chapter na yon, chapter 46. Tapos pagdating ng 10 to 12 as is, then isiningit naman yung chapter 26. So, nirumble nila ang Jeremiah. Buti na lang meron tayong internet ngayon, so ma-verify natin yung sequence, yung mga historical facts kung kailan naganap. Kaya kahit pa paano ay naayos natin. Kasi pag binasa mo ang Jeremiah, hindi mo maintindihan. Puro iyak na yan. Di ba yun? The weeping prophet. Pero hindi mo malaman kung bakit. Hindi mo mag-gets yung story. Kasi nirumble nila ang chapters. So, dito tayo sa Kabanata 1. Sinabi naman si anak ni Hilkiah, dumating bigla sa kanya. Ito ang panahon na kung titingnan natin yung ng king, siya ang huling propeta bago mag-fall of Jerusalem ng na-deport ang huling deportation ng mga Israelita sa Babylon ay 586 BCE. So ito yung 9 to 11 years ni Zedekiah. Ito yung fall of Jerusalem. Dito si Prophet Jeremiah at saka pagkatapos. So ito? Itong unang itong aklat na to warning saka historical facts. Then yung susunod niyang aklat, yung Lamentation after ng exile to Babylon. So ito yung mga
yung mga warning na binibigay niya. So may mga sa larawan, parang ine-enact ni Jeremiah yung magaganap sa ah, Jerusalem. Okay. Okay. Babasahin pa ba natin? Hindi na, no? So, dumating sa kanya mensahe ni Alahayam. Tingin ko Alahayam na to na to, yung Yahweh the Son, no? Ito ay ikalabintatlong taon ng paghahari ni Josiah na anak ni Haring Amon. Tingnan natin. Pwede mong sis? Josiah, anak ni Haring Amon. So 640 nag-umpisa si Jeremiah. 640 to 609 BCE si Josiah eh. So 640 kung ifa-flash mo yung niya. Sis, pwede pa kay flash nung Kings, then i-screenshot nyo para malaman nyo yung kung bakit binago natin ang timeline. Yung lower part ng Kings, ayan. Paki-screenshot para meron ko idea kung yung mga kaganapan. Si Josiah ay 640. 31 years siya na muno. So si Jeremiah, nakaano niya pala si Prophet Ezekiel. Halos nag-overlap sila, no? Siya yung last na prophet kasi. Bago mag-fall. Bago ang fall of Oo. Jerusalem. Oo, then later may meron ng Malakay, may mga marami sumunod sa kanya, pero siya nung wala ng king, siya nang huling propeta. Nung na patapon, 70 years sa Babylon, ang mga Israelita. So, pwede yung screenshot para may gabay kayo sa ating pagbabasa. Okay. So, dito. So, ang sabi nito, kalabing-tatlong taon ng paghahari. Kung 640, 628 BCE, siya naging propeta. Tama ba? Tama ba mat ko? O 27? Whichever, yon. Take 1 or 2 years. Ganyan. Tapos, at nagpatuloy ito sa paghahari ni Jehoiakim. Sino si Jehoiakim? So 11 years. So first deportation. Nagpatuloy ito sa paghahari ng first deportation noong 598 BCE. Okay. Na anak ni Josiah. At hanggang sa ikalimang buwan na ikalabing-isang taon ni Zedekiah na anak din ni Josiah. So itong makikita nyo si Josiah, yan ang mga anak niya. Marami siyang anak na lalaki. Jehoahaz, si Jehoiakim, the same one. Si Jehoiachin at saka Jeconiah. Tapos si Zedekiah, yun ang huling naging hari na anak din ni Josiah. Bali yung mga pangalan na yan, sis, ang original na mga pangalan nila yon si Jehoahaz, si Eliakim, Jehoiachin, Mataniah. Yan ang original na pangalan nila. Pero nung sila ay na-deport na sa Babylon, pinalitan ang kanilang mga pangalan. Si Eliakim ay ginawa nilang Jehoiakim, si Jehoiachin ginawa nilang Jehoniah, at si Mataniah ginawang Sedekiah. Kaya isang tao lang yan. Pinalitan ang pangalan nung sila ay na-deport na. Kaya pala dala-dalawa pangalan nila, no? Oo. Medyo ako yung hindi ko diyan eh. Sino ba itong parang pareho, no? Oo. Pero ayan. Kaya pala dala-dalawa. Oo. Mga descendants yan sila ni Josiah.
Oo. So, makikita natin. At saka iba, siguro iba-iba na kasi iba-iba ugali, no? Kahit Mm. isa yung ama. Ah, hanggang kay Zedekiah na anak din ni Josiah. Tapos yung Oo. ano, yung sa verse, yung ng ano, the call of ano, ang pagtawag kay Jeremiah. Pagtawag yung sis, yung ano, balik tayo sa text. Kung na screenshot nyo na. Okay. Yung ang pagtawag, hindi ang tawag kayo. Kasi baka sabihin yung pangalan ni ang pagtawag. Tapos ang mensahe ng Alahem ay dumating sa akin. No? So si Jeremiah ang first person dito. Pag first person, Jeremiah, na nagsasabi, bago pa kita inanyuan sa sinapupunan, kilala na kita. Ito yung madalas na ano, before ano ba yung sa English? Before I formed you in the womb, Oo, I knew you. bago ka pa ipanganak. Balikan ko nga. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Itinagi na kita. Ginawa kitang propeta para sa mga bansa. Okay. Makapangyarihang ya. Tapos sabi, alas. Alas kasi to eh. Ano lang ginawa nun, ano translation, no? Alas. Siguro ano to, siya nga? Or, makapangyarihang Yahawa, sagot ko. Parang ano, wait ah. Nag-sneeze ako eh. Kasi di ba nung ano tayo, tinatanggal natin ang ano, ang mga burger, no? Tanggalin natin. Bala, ako na lang magaan. Dito on. Mm-mm. Hindi ko po alam kung paano magsalita. Ako ay masyadong bata pa. O bata pa si ano nito, si Jeremiah. Pero alam ko ano may anak na siya. May mga anak na dito, ano? Ngunit sinabi sa akin ni Yahawa, huwag mong sabihin ako ay bata pa. Saan man kita isugo ay dapat kang pumunta. At ano man ang ipag-utos ko ay dapat mong sabihin. So ano, utos talaga, command talaga ang ginawa ng Alayam, no? Pag sinabi niya, ano, hindi ka pwedeng mag-no. Parang kay ano kay Jonah, no? Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako ay kasama mo at ililigtas kita. So pag meron siyang pinagawa sa iyo, siya din mag-equip. Bibigyan ka na yung ano, ng kung ano man yung kakayanan mo. Or skill na ibibigay niya para sa mga ipapagawa niya. Kung hindi man, yun lang pagsunod mo ay sapat na. Kasi siya ang magpapalakas siya ang lakas mo actually. Siya ang magtuturo, no? Walang imposible kasi siya ang creator mo creator natin. Sa verse 9, pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay at hinipong aking bibig. So, parang ginawa niya kay Moses, ano? Kaya lang si Moses kasi adamant nun, ayaw niya talaga eh. Kaya ginamit yung kanyang kapatid na si Aaron. Pero dito, hinipo ang kanyang bibig. Iniligay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Tingnan mo, sa araw na ito, itinalaga kita sa mga bansa at kaharian upang bumunot at gumiba. So siya ang magwa-warning, magsasabi sa mga bansa na bumunot at gumiba. Siya ang bagsak ng mga bansa, no? Yung salita niya, no? Upang magwasak at magbagsak, upang magtayo at magtanim. Ganon ka-powerful ang salita ng Alahayam, lalo na pag yung kanyang inutusan ay karapat-dapat, no? Ano ang nakikita mo, Jeremiah? Sumagot ako, isang sanga ng puno, libo ang nakita ko. O isang sanga ng olive.
Tama ang iyong nakita, sapagkat ako ay nagmamasid upang tuparin ang aking salita. Wika ni Yahweh. Muli ang salita ng Alaham ay dumating sa akin. May mga ano to may mga extrang paragraphs, pero ang mesero ang nagtanggal para daw hindi masyadong mahaba. Muli, ano ang nakikita mo? Sumagot ako, isang kumukulong palayok na nakatagilid sa atin mula sa hilaga. So, ano pala, pag pala nakakita ka ng isang olibo, sa ng olibo, ano yun? Parang senyalis na nakatingin siya sa atin? Oo, Hindi naman siguro sis kasi tingnan ko sa English oo, itong mga ano na ito ay parang symbolic. I see the branch of an olive tree. Oo. Parang pang reminder na nakatingin. Para matupad ang kanyang mga sinabi, no? Parang reminder. Siguro yun ang reminder sa kanya, no? Dito ko lang ito kay Jeremiah Oo, kaya Jeremiah. para makita ng alahayam kung tumatalima ba ang kanyang salita kay Jeremiah. Oo. Tapos ano naman nakikita mo, kumukulong palayok na nakatagilid sa atin mula sa hilaga. So yung palayok na yon, may kumukulo na nakatigilid, malapit nang ibuhos sa kanila mula sa Oo. north. Ano ba yung nasa north? Yung Babylon, di ba? Maraming bansa sa bandang Babylon bandang north. Tama, mula sa hilaga idarating ang sakuna na ibubuhos sa lahat ng naninirahan sa lupa. So, hindi lang sila, pati mga kahit sa Middle East, di ba? Sa Saudi Arabia ngayon, yan din, kumala talaga ang kaharian ng Babylon. Ako ay tatawag sa lahat ng kaharian mula sa hilaga. Darating ang kanilang mga hari at ilalagay ang kanilang mga trono sa pintuan ng Jerusalem. Yung mga trono sa pintuan, laban sa lahat ng pader nito at sa mga bayan ng Judea. So yung mga pinuno, ilalagay niya sa pintuan ng Jerusalem. Yung iba-ibang kaharian, magpa-park sa harap ng Jerusalem. Ibig sabihin, mananakop. Oo, kasi 'di ba ito siya yung last na nag-prophesy sa mangyayari sa Jerusalem, yung Mm-mm. siege of Jerusalem. Oo, which is tatlong beses yun yung Oo. nakita niyong tatlong beses na ganap yun. Pero ang magkakasama dyan, yung Media, Medes, Babylon, yung mga kaalyado ng Babylon. Kasi sila yung mga nag-revolt against Assyria. Kasi namumuno nun, Assyria Tapos nag-revolt sila doon. Ngayon, sila naman nananakop. Yung Persia, mga Babylon. Medes at Babylon. Persia, yun din, di ba? Kasi ang Iran nun, hiwa-hiwala, iba-ibang tribu yan. May Persian, may Assyrian. Okay. Ipahahayag ko ang aking hatol laban sa mga Israelita sapagkat tinalikuran nila ako. Sila ay nagsunog ng kamangyan sa mga idolo at sumamba sa mga likhang gawa ng kanilang mga kamay. So talaga idolatry ang number one na nag-ano na sumpa sa mga Israelita. Maghanda ka na. Tumindig ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iniuutos ko. So huwag kang matakot sa kanila. O baka ikaw ang hindi takutin sindakin ang sindakin. Baka ikaw ang sindakin ko sa kanilang harapan. So, threat din yan May may threat din ng nagka-threaten din ng no? Buti hindi siya na-impeach. Huwag kang matakot sa kanila o baka ikaw ang sindakin ko sa kanilang harapan. Sa araw na ito, ginawa kitang isang matibay na lungsod, isang haliging bakal at pader na tanso na lalaban sa buong lupain. O, tinan mo, isang tao lang siya, no? Sa mga hari ng sambahayan ni David, sa kanilang mga pinuno, sa mga isaserdote at sa mga Israelita. Siya isang pader
na lungsod laban sa mga ano din, sambahayan ni David. So walang makakaano sa kanya. Parang ang warn lang naman niya para lang sa mga Israelita, di ba? Parang magiging kalaban niya mga kapwa Israelita. So ginawa siyang matibay na lungsod, isang tanso. Okay. Lalabanan kanila, ngunit hindi kanila matatalo, sapagkat ako ay kasama mo at ililigtas kita. Iyada, I claim it too, no? Claim natin to mga kapatid. Ang salita ng alahayam kay Jeremiah. May karagdagan kayo? Back to you, Sis Maria. Salamat. Kabanata 2. Tinalikuran ng Israel ang alahayam. Muling dumating ang salita ng alahayam sa akin na nagsasabi, humayo ka at ipahayag mo sa pandinig ng Jerusalem. Ganito ang sabi ni Yahweh, naalaala ko ang katapatan mo noong iyong kabataan, ang iyong pag-ibig bilang isang kasintahan, kung paanong sinundan mo ako sa lupaing hindi tinamnan. Ang Israel ay banal para sa akin, ang unang bunga ng aking ani. Lahat ng sumakmal sa kanila ay nagkasala, at ang kapahamakan ay dumating sa kanila. Sabi ni Yahweh, pakinggan ninyo ang hinaing ng alahayam, kayong buong angkan ni Jacob o Israel. Ano ang nakita ng inyong mga ninudo laban sa akin, at sila ay lumayo ng gayon sa akin. Sila ay sumamba sa mga walang kabuluhang idolo, at sila man ay naging walang kabuluhan. Hindi nila itinanong, nasaan si Yahweh na siyang naglabas sa atin mula sa lupain ng Egypt, na pumatnubay sa atin sa ilang, sa lupaing tigang at puno ng bangin, sa lupaing tuyo at madilim na walang tumatahan o naglalakbay. Dinala ko kayo sa masaganang lupain upang kainin ninyo ang bunga at ang kasaganaan nito. Ngunit pagdating ninyo, dinungisan ninyo ang aking lupain at ginawa ninyong kasuklam-suklam ang aking mana. Hindi nagtanong ang mga saserdote, nasaan si Yahweh? Yaong mga may hawak ng kautusan ay hindi ako kilala. Ang mga pinuno ay naghimagsik laban sa akin, at ang mga propeta ay sumamba sa mga idolo at nanghula ayon kay Baal. Kaya't muling magsasampa ako ng kaso laban sa inyo at laban din sa mga anak ninyo sa mga susunod na salinlahi. Tumawid kayo sa mga pulo ng Cyprus, at pagmasdan ninyo. Magpadala kayo sa Kedar at suriin ninyo kung may nangyari na bang kagaya nito. Mayroon na bang bansang nagtanggal ng kanilang mga idolo? Ngunit sumasamba sila sa mga idolo, hindi sa alahayam. Ang aking bayan ay ipinalit ang kanilang maluwalhating alahayam sa mga walang kabuluhang idolo. Manggilalas kayo sa bagay na ito, o langit, at mangilabot sa matinding takot. Dalawang kasamaan ang ginawa ng aking bayan. Tinalikuran nila ako, ang bukal ng tubig na buhay, at naghukay sila
para sa kanilang sarili na mga balon. Mga sirang balon na hindi kayang mag-ipon ng tubig. Ang mga Israelita ba ay alipin mula sa kapanganakan? Bakit siya naging samsam? Umungal ang mga leon at umatungal laban sa kanya. Winasak nila ang kanyang lupain. Ang kanyang mga lungsod ay sinunog at iniwan na walang naninirahan. Maging ang mga tao ng Memphis at Tapans ay biniyak ang iyong bungo. Hindi ba't sarili mong kagagawan ito sa pagtalikod mo kay Yahwa na iyong alahayam, noong siya ay patnubay pa sa iyong daan? Ngayon, bakit ka pa pupunta sa Egypt upang uminom ng tubig mula sa ilog Nilo? At bakit ka pupunta sa Assyria upang uminom ng tubig mula sa ilog Euphrates? Ang iyong kasamaan ang magpaparusa sa iyo. Ang iyong kataksilan ang sasaway sa iyo. Alamin mo at pag-isipan. Napakasama at napakapait para sa iyo ang ginawa mong pagtalikod at paglimot sa akin, sabi ni Yahwa na iyong alahayam. Ipinagpatuloy ng alahayam ang kanyang mensahe. Matagal mo nang binali ang aking pamatok at binasag ang aking tanikala. Sinabi mo, hindi kita paglilingkuran. Ngunit sa bawat mataas na burol, sa ilalim ng bawat malabong punong kahoy, ikaw ay nahiga tulad ng patotot. Tinanim kita bilang isang piling punla, isang tunay at dalisay na ubas. Paanong tumalikod ka sa akin at naging ligaw at masama ang iyong bunga? Kahit hugasan mo pa ang iyong sarili ng sabon at gumamit ng maraming isopo, nananatili pa rin ang mantsa ng iyong kasalanan sa harapan ko, sabi ni Yahwa. Paano mo masasabi, hindi ako marumi, hindi ako sumunod sa mga Baal? Tignan mo ang ginawa mo sa libis, alalahanin mo ang iyong mga gawa. Ikaw ay parang mabilis na babaeng kamelyo na paikot-ikot, gaya ng asnong ligaw sa ilang na sinusundan ang ihip ng hangin sa kanyang pagnanasa. Sinong makapipigil sa kanyang kahalayan? Ang sinumang lalaki na naghahanap sa kanya ay hindi na magpapagod pa. Tiyak na matatagpuan siya sa oras ng pagniniig. Huwag kang tumakbo hanggang wala ng sapin ang iyong mga paa at tuyo ang lalamunan. Ngunit sinabi mo, wala ng halaga. Ako ay umiibig sa mga idolo at sila ay hahabulin ko. Gaya ng isang magnanakaw na nahuli, napapahiya ang mga Israelita. Sila, ang kanilang mga hari, mga pinuno, mga saserdote, at mga propeta. Sinasabi nila sa kahoy, ikaw ang aking ama, at sa bato, ikaw ang nanganak sa akin. Tinalikuran nila ako, subalit sa oras ng kanilang kaguluhan, sumisigaw sila. Halika at iligtas mo kami. Nasaan na ngayon ang mga idolo na ginawa mo para sa inyong mga sarili? Hayaan ninyong sila ang sumagip sa inyo kung kaya nila sa panahon ng inyong kapahamakan. O Juda,
Kasing dami ng mga bayan mo ang iyong mga idolo. Bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Kayong lahat ay naghimagsik laban sa akin. Walang saysay ang aking pagparusa sa inyo. Hindi sila tumanggap ng aking disiplina. Nilamon ng inyong espada ang aking mga propeta na parang mabangis na leon. Kayong mga Israelita ng henerasyon na panahong ito, pakinggan ninyo ang mensahe ng alahayam. Ako ba ay naging disyerto sa inyo o isang lupain ng dilim? Bakit ninyo sinasabi, malaya kaming mamasyal, hindi na kami babalik sa iyo? Makalilimot ba ang isang dalagang babae sa kanyang alahas o ang isang kasintahang babae sa kanyang mga palamuti? Ngunit ang aking bayan ay nakalimot sa akin ng napakaraming araw. Kay husay mo sa paghahanap ng iyong pagnanasa. Kahit ang mga babaeng pinakamasama ay matututo sa iyo. Sa iyong mga damit ay may bakas ng dugo. Ng mga mahihirap na inosente kahit pa hindi nagkasala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay sinasabi mo, ako ay walang sala. Hindi siya nagagalit sa akin. Ngunit hahatulan kita dahil sinasabi mong hindi ako nagkasala. Bakit ka pa nagpapabago-bago ng daan? Mabibigo ka sa Egypt tulad ng pagkabigo mo sa Assyria. Mula roon, lalabas kang ring nakataas sa mga kamay sa ulunan. Lalabas ka ring nakataas ang mga kamay sa ulunan. Sapagkat pinigilan ni Yahweh, yaong mga inaasahan mong tutulong sa iyo. Wika ni Yahweh ang alahayam. Yada. Yada. So mga hinaing naman to ng alahayam, no? Sinabi. Sa tinalakuran ng Israel ang alahayam. Okay. Muling dumating ang salita ng alahayam sa akin, sabi ni Jeremiah. Umayo ka at ipahayag mo sa pagdinig ng Jerusalem. Ganito ang sabi ni Yahweh, naalala ko ang katapatan mo noong iyong kabataan, yung paglabas nila sa Egypt, ang iyong pag-ibig bilang isang kasintahan, kung paano sinundan mo ako sa ilang, sa lupaing hindi tinamnan. So, obedient pa ang mga Israelita noon. Ang Israel ay banal para sa akin, ang unang bunga ng aking ani. So tayo ang panganay niya sa mga tao sa buong mundo, sa mga bansa. Israel ang unang ani. So 'di ba sabi niya may mga tupa pa siya na nasa labas ng kanyang bakod. Pero tayo ang kanyang panganay. Lahat ng sumakmal sa kanila ay itinuring na nagkasala. Nilagay ko ng itinuring. Lahat ng sumakmal sa kanila ay Nawala si sis.
Nahulog ako, mga kapatid. Sis Dalia, take over. Bakit po? Verse 3. Okay ba na, saan ba ako nawala? Okay naman. So, yung itunuring na nagkasala. So, inilagay itunuring, ano? Okay, verse 4. Pakinggan ninyo ang hinaing ng alahayam. Okay. Anong mga ano nyo? Kung meron kayong mga reaction. Verse 5. Ano ang nakita ng inyong mga ninuno laban sa akin? At sila ay lumayo ng gayon sa akin. Sila ay sumamba sa mga walang kabuluhang idolo at sila man ay naging walang kabuluhan. Na walang kabuluhan. Hindi nila itinanong, nasaan si Yahweh na siyang naglabas sa atin mula sa lupay ng Egypt o yung slavery na pumatnubay sa atin sa ilang, sa lupaing tigang at puno ng bangin, sa lupaing tuyo at madilim na walang tumatahan o naglalakbay. Parang ating buhay dito sa mundong ito, di ba? Buhay natin puno ng mga pagsubok, yung mga bangin, mga traps, mga manloloko, mga nagpa-persecute sa atin. Parang ganun eh. Pero ang alahayam, ang kasama natin. Kaya nalalampasan natin yung mga bagay na yun. So, ito yung parang literal na naganap sa kanila pero symbolic din para sa buhay natin ngayon, no? Sabi niya, dinala ko kayo sa masaganang lupain upang kainin ninyo ang bunga at ang kasaganaan nito. Ngunit pagdating ninyo, dinungisan ninyo ang aking lupain at ginawa ninyong kasuklam-suklam ang aking mana. Ang kanyang mana ang mga Israelita. So, kasi mate sila sa mga Kanaanita, di ba? Tapos siguro pumapatay sila ng mga hayop na hindi hinihingi ang buhay. So lahat ng tapos sumamba sila sa mga idolo. Yun ang naging talaga number one nilang naging pagkakasala. Ginaya nila ang alak. Yun silang alak ng Babylon. Ginaya nila ang mga kaugalian o kagawi. Hindi nagtanong ang mga saserdote. So may mga Levitan sila that time, no? Nasaan si Yahweh? So wala nagtanong. Nawala na naman si Salty. So anong masasabi nyo dito mga kapatid? Ito nga yung reklamo ng alahayam sa mga Israelita na hindi na sila nagkukonsulta sa mga propeta nung dumating sila doon sa Jerusalem at ang kanilang ang pagtitiwala ay nabaling na doon sa mga idolo. Kaya ito ang kasumpa-sumpa na ginawa ng mga Israelita. So yun talaga ang pinaka-hate ng alahayam, yung pagsamba sa mga idolo. Kaya hanggang sa panahon natin ngayon, tayo ay napapailalim pa rin sa sumpa dahil sa mga idolo ng mga kababayan natin, instead na iligtas yung kanilang mga sarili, pag may baha, yung idolo pang inuuna na iligtas. So, napakalaki pa rin ang pagtitiwala nila doon sa mga idolo.
Kaya yun ang pinaka reklamo ng alahayam dito. Sa verse 13, dalawang kasamaan ang ginawa ng aking bayan. Tinalikuran nila ako, ang bukal ng tubig na buhay. At naghukay sila para sa kanilang sarili ng mga balon. Mga sirang balon na hindi kaya mag-ipon ng tubig. Ano ang tinutukoy dito na naghukay ng sariling balon? So, ibig sabihin, sila mismo ang naghanap ng kanilang pagtitiwalaan. So, tinalikuran nila ang bukal ng tubig na buhay. At sila ay naghukay ng sarili nilang balon na ito ay symbolic na nagpapakita na ang mga Israelita ay naghanap ng kanilang mga idolo na pagkakatiwalaan. Yung mga sirang balon na hindi kaya mag-ipon ng tubig. So, ibig sabihin, yung kanilang mga idolo ay hindi mapagkakatiwalaan. Wala silang mapapala doon sa mga idolo na kanilang sinasamba. Hindi kaya magbigay ng buhay na walang hanggan. Hindi kaya Tubig, magbigay living water. ng tubig na ng buhay na walang hanggan. So, verse 14, ang mga Israelita ba'y alipin mula sa kapanganakan? Bakit siya naging samsam? Di ba hindi naman sila naging alipin mula sa simula? At bakit sila naging samsam? Bakit sila sinakop at ipinatapon sa Babylon? Dahil doon sa kanilang pagsuway na tinalikuran nila ang alahayam. Sabi sa 16, maging ang mga tao ng Memphis at Tapanes ay biniyak ang iyong bungo. Sino itong mga Memphis at Tapanes na ito? Ito ay mga Babylonians, yung mga sumakop sa kanila. Hindi ba't sarili mong kagagawan ito sa pagtalikod mo kay Hawa na iyong alahayam noong siya ay patnubay pa sa iyong daan? So ang nagtatanong dito ay si Jeremiah. Ngayon, bakit ka pa pupunta sa Egypt upang uminom ng tubig mula sa ilog Nilo? At bakit ka pupunta sa Assyria upang uminom ng tubig mula sa ilog Euphrates? Ang iyong kasamaan ang magpaparusa sa iyo, ang iyong kataksilan ang sasaway sa iyo. Kaya sila naipatapon doon. Alamin mo at pag-isipan, napakasama at napakapait para sa iyo ang ginawa mong pagtalikod at paglimot sa akin, sabi ni Yahweh na iyong alahayam. So, yun ang napakalaking kasalanan nila kung bakit sila ay ipinatapon sa Babylon. So, ipinagpatuloy ng alahayam ang kanyang mensahe, verse 20. Matagal mo nang binali ang aking pamatok at binasag ang aking tanikala. Sabi mo, hindi kita paglilingkuran. Ngunit sa bawat mataas na burol at sa ilalim ng bawat malagong punong kahoy, ikaw ay nahiga tulad ng patutot. So ano ibig sabihin yan? Hindi sinasabi mo, ay hindi kami naglilingkod sa mga idolo na yan. Kami ay nagpapahinga lang. At itinuturing lang namin sila na isang larawan. Yun ang kanilang rason. Tinanim kita bilang isang piling punla, isang tunay at dalisay na ubas. So yun nga naman ang mga Israelita ay pinili talaga sila. Nag-iisang bayan na pinili ng alahayam para siya ay paglingkuran at maging modelo ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. So, yun ang ang layunin ng alahayam kung bakit pinili ang mga Israelita. Paanong tumalikod ka sa akin at naging ligaw at masama ang iyong bunga? So, pinili na nga sila pero naging masama pa ang bunga.
Kahit hugasan mo pa ang iyong sarili ng sabon at gumamit ng maraming isopo, mananatili pa rin ang mantsa ng iyong kasalanan sa harapan ko, sabi ni Yahweh. Paano mo masasabi, hindi ako marumi, hindi ako sumunod sa mga Baal? Tingnan mo ang ginawa mo sa libis, alalahanin mo ang iyong mga gawa. So nagre-reason out pa rin, gina-justify pa rin ng mga Israelita yung kanilang ginagawa na hindi naman sila sumasamba kay Baal. Pero ang ginagawa nila ay yung parang inilalagay lang ang mga larawan na yan pero sinasabi niya hindi kami sumasamba diyan. Pero habang sila ay nakaharap doon sa mga larawan na yon, sa mga idolo nila, yun na ang kanilang itinuturing na tagapagligtas nila. At doon na sila humihingi ng lahat ng kailangan nila. Ikaw ay parang mabilis na babaeng kamelyo na paikot-ikot gaya ng asnong ligaw sa ilang na sinusundan ng ihip ng hangin sa kanyang pagnanasa. Sinong makakapigil sa kanyang kahalayan? So, kahit siguro sa panahon natin, ano nga ba ang ginagawa ng mga tao? Kapag nakausap mo ang mga deboto, ano ba irarason nila? Hindi naman namin sinasamba yan. Mga larawan lang yan. Nag-ano lang, kumbaga pinapaalala lang na mayroong kaming alahayam. 'Di ba ganyan din ang naririnig natin na sinasabi ng mga relihiyoso? Hindi naman kami sumasamba dyan eh. Nagdadasal naman kami. Diretso doon sa aming alahayam. Pero ang isip at puso nila ay nakatuon doon sa larawan. Walang saysay sa kanila yun. Oo. Bakit sila nagtangkilik ng imahe sa kanilang mga Oo nga. bahay-bahay? Kung walang saysay at walang halaga sa kanila yon, Oo. bakit Bakit nila nila? ano yun, ginagawan pa nila ng mga palamuti, binibihisan, dinadamitan, nilalagyan ng bulaklak, sinisindihan ng kandila. So ano nga naman ang silbi ng mga idolo na kanilang sinasamba? Isang palamuti lang sa kanilang harapan. Ngunit wala naman itong maidudulot sa kanilang mabuti. So diyan tayo nililigaw. Ito sabi, ngunit sinabi mo, wala nang halaga. Ako'y umiibig sa mga idolo at sila ay hahabulin ko. O kita mo? So lumabas din ang kanilang pagtataksil. At kung napapanood niyo mga kapatid yung mga gawa ng AI na mga idolo, 'di ba mayroong mga images ay mga rebulto na nagtatransform, nagiging buhay. At sila ay kumbaga nagpapanggap na tao, nagkukunwari silang tao para gumawa ng kabutihan at sila ay talagang sinasamba na kumbaga hinahabol na sila ng mga tao at sinasamba sila dahil sila ay nakita na nasa panig ng kabutihan. So ganyan tayo nililigaw ng mga sumasamba sa idolo. Kasi maraming nakakakita ng mga ganyang AI. Meron nga ako nakita recently lang na yung rebulto ni JC ay binasag ng isang lalaki. Nung matapos niyang basagin, may lumitaw na parang liwanag doon sa loob. At yung liwanag na yon ay naging isang maliwanag na anghel na ano to, parang isinumpa siya
At meron ding babae na lumapit sa kanya na parang nagalit sa kanya dahil sinira yung rebulto. So, yun ang nagpapakita na wag sisirain o yuyurakan ang mga rebulto na yun dahil yun ay larawan ng kanilang alahayam. So, yun, mind conditioning yun yung mga ginagawa ng AI na yun. At yung mga nanonood na wala silang alam sa AI, maniniwala. Milagro ang nangyayari. So, ganun ang ginagawa nitong mga sumasamba sa idolo. Verse 26, gaya ng isang magnanakaw na nahuli, napapahiya ang mga Israelita. Sila ang kanilang mga hari, mga pinuno, mga saserdote at mga propeta. Sinasabi nila sa kahoy, ikaw ang aking ama. Kita mo? At sa bato, ikaw ang nanganak sa akin. Tinalikuran nila ako, subalit sa oras ng kanilang kaguluhan, sumisigaw sila. Halika, iligtas mo kami. Nasaan na ngayon ang mga idolo na ginawa mo para sa iyong mga sarili? Hayaan ninyong sila ang sumagip sa inyo kung kaya nila sa panahon ng iyong kapahamakan. Tingnan mo nga naman, pagdating ng mga sakuna, may mga gumuho na yung mga bahay nila, inanod na lahat. Pero ang tinatawag pa rin nila at inililigtas yung mga rebulto nila. Yung pa rin ang dadali nila. May nakita pa nga ako na binaha yung bahay Pasan-pasan niya yung kanyang rebulto. At yun daw ang kanyang tagapagligtas. Pero bakit kung tagapagligtas niya yun, ay inanod pa rin yung bahay niya, pati yung mga anak niya namatay? Paano siya iniligtas ng rebulto na yun na dala-dala niya? So, ganun na kalalim ang ah, linlang sa atin sa pagsamba sa mga idolo. Kaya tama naman itong reklamo ng alahayam dito. Di ba doon ka nagtitiwala sa idolo? Di doon ka humingi ng tulong? O bakit ka nakikipagtalo sa akin? Kayong lahat na naghimagsik laban sa akin. Walang saysay ang aking pagpaparusa sa inyo. Hindi sila tumanggap ng aking disiplina. Nilamon ng iyong espada ang aking mga propeta na parang mabangis na leon. So, ayan. Makikita pa rin natin dito ang mga reklamo ng ating alahayam. Na para bang nakikipagsagutan pa at nagja-justify ang mga Israelita. Dina-justify pa nila sa harap ng alahayam ang kanilang ginagawa na pagsamba sa mga idolo. So, sabi pa dito, verse 35, i-shorten na lang natin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay sinabi mo, ako ay walang sala, hindi siya nagagalit sa akin. Ngunit hahatulan kita dahil sa sinasabi mong hindi ako nagkasala. Bakit ka pa nagpapabago-bago ng daan? Mabibigo ka sa Egypt tulad ng pagkabigo mo sa Assyria. So, yun ang talagang kinahantungan ng mga Israelita na sila ay napatapon sa Babylon at inalipin sila ng mga Assyrians. So ito yung pangyayari noon na nagbabala si Propeta Jeremiah sa mga Israelita na nasa Jerusalem o ito yung sambahayan ni David na naiwan sa Jerusalem, ang tribo ni Judah. Ito yung babala sa kanila. Pero dahil nag-justify pa nila yung kanilang pagsunod sa mga pagsamba sa mga idolo, hindi rin sila nakaligtas. Kaya sila ay napatapon sa Babylon. So, may karagdagan pa ba mga kapatid?
Si Salty, patuloy pa ba tayo? 9:54 na. Oo. Kaya nga, kasi maingay din dito eh. Yung yung sa verse 37, ito yung sinabi niya, di ba? Yung you will, lalabas kayo na nakataas ang mga kamay para sabihin may sa ulunan. So, magiging straight talaga, no? So, yung Egypt at saka din, as Babylon, rather yung Assyria, hindi rin sila, natalo sila ng Babylon. So, hindi rin sila, nakatulong sa mga Israelita. Yung mga natin, kampi natin sa ibang mga bansa, pag-alyansa natin na hindi naman na naniniwala sa sa ating alahayam, hindi niya pagwawagihin. Ilang mga kapatid. So, marker na tayo sa Kabanata 3. Ayun po. So, hanggang sa muli, mga kapatid. May mustika Salamat kasi, po. yes. Okay, may suggestion ba kayo? Meron dyan. Tayo ay sumamba na lang sa Kanya. Tambahin natin ang dakilang alahayan. Yada. Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Yada. Salamat po. Okay, maraming Be salamat blessed. sa muli. Salamat. Be blessed. And good night. Ikaw alahayam, ika'y sasambahin. Ikaw alahayam, tanging pupurihin. Kami alahayam ay sasayaw sa'yo. Nakataas aming kamay, nagpupuri sa pangalan mo. Ikaw alahayam, ika'y sasambahin. Ikaw alahayam, tanging pupurihin. Kami alahayam ay sasayaw sa'yo. Nakataas aming kamay, nagpupuri sa pangalan mo. Tayo na sambahin ang ngalan niya, ang Aba Yahweh. Bahasham Messiah Yahawasai Warawakada Tawada. Ikaw alahayam, ika'y sasambahin. Ikaw alahayam, tanging pupurihin. Kami alahayam ay sasayaw sa'yo. Nakataas aming kamay, nagpupuri sa pangalan mo. Tayo na
hawasay warawa kadas tawada tayo na sambahin ang ngalan niya ang Aba Yahweh Bahasyam Isaya Yahawasay Warawa Kadas Tawada Warawa Kadas Tawada Warawa Kadas Tawada